Mga Philippine native trees na madaling tumubo, marami tayo niyan. Ako si Celine. Ang goal ko ay i-promote at i-mainstream ang Philippine biodiversity at natural heritage. Kung di nyo pa napapanood yung previous video bago ito, panoorin nyo muna. May mga considerations kasi tayo doon bago magtanim. Kung napanood nyo na, yay! Itong punong nasa likod ko ay taluto. Ang taluto o Theracimbium tinctorium ay isang beach forest species. Ibig sabihin natural na tumutubo ito malapit sa dagat. Isa sa features nito ay itong mga green na parang bulaklak niya. Pero actually ito ay sepals. Ito yung nasa ilalim ng pinakabulaklak, gaya nito. Tinatawag din itong malasapsap. Ito naman ang alagaw o Premna odorata. Isa sa mga distinguishing features niya ay itong bilog-bilog niyang mga prutas. Paborito yan ng mga ibon. Tapos, itong dahon niya, pag kinrush mo, aromatic. Tapos itong mga young leaves, ginagamit din siya sa paksiw. Bango. Ang taluto at alagaw ay dalawa sa tinuturing na easy-to-grow Philippine native trees. Ito pa ang iba. Salamat sa mga kaibigan natin sa Philippine Native Trees Enthusiasts para sa listahan na to. Masasabi natin na easy to grow yung mga PNTs na yon dahil meron silang mga ganitong katangian. So yun ang ilan sa mga easy to grow Philippine native trees. If you enjoy my work, please share this original video and don't grab without permission. Sa simpleng bagay na yon, you will help me continue my work. Salamat unang tabi, kita ta sa next video. Follow for more Philippine wildlife facts and encounters. Mga Philippine native trees na pwede sa mga daanan ng tubig, marami tayo niyan. Andito tayo ngayon sa ilog, kung saan makikita natin ang iba't ibang halaman at puno na pwedeng-pwede sa mga daanan ng tubig o waterways. Dito lang sa tabi ko, merong napakalaking salisi o Ficus benjamina. Ang salisi o baleting pino ay isa sa mga native fig species ng Pilipinas. May mga fruit siya na nag-range sa red to deep purple. Paborito yan ng mga ibon. At okay na okay siya sa mga tinatawag na riparian area o yung mga lugar sa gilid ng isang waterway tulad ng ilog. Kita niyo naman dito, di ba? Bakit nga ba perfect sa mga waterways ang mga puno tulad ng salisi? Una, tolerant ang salisi sa mga wet soil conditions. Kaya naman kaya niyang mabuhay dito sa malapit sa tubig. Kahit nabahain siya from time to time o kaya tumaas ang groundwater level, kaya niyang mag-survive. Tapos, extensive din ang root system ng salisi. Kaya nakakatulong siyang mas stabilize ang lupa at maiwasan ang erosion. Yung malagong canopy niya rin ay nakakapagbigay ng shade. Nakakatulong itong ma-regulate ang water temperature, which is beneficial to aquatic organisms and help maintain overall ecosystem health. Bukod sa salisi, ito pang ilan sa mga punong pwedeng itanim sa mga riparian areas o sa gilid ng mga daanan ng tubig o waterways. Maraming salamat ulit sa mga kaibigan natin sa Philippine Native Trees Enthusiasts para sa listahan na ito. Meron ding mga inventory ng puno at halaman na isinagawa sa mga watersheds, tulad ng sa Kaliwa River sa Sierra Madre at sa Cabadbaran River sa Agusan del Norte. Pwede nyo rin yung gawing reference. Okay, if you enjoy this video, please share and don't grab without permission. Through that simple thing, we can continue promoting and mainstreaming Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine, salamatunan sa Indo, maghilingan kita giraray sa next videos. Bye! Mga Philippine native trees na pwede sa urban areas at sa mga bakuran, marami tayo niyan. Ako si Celine, ug anya ta karon sa Kaamulan Park sa Malaybalay, Bukidnon. Dito, may isang perfect example ng isang katutubong puno na pwedeng-pwede sa mga urban at residential areas. Ito, saka yun! Ang Cyanometra ramiflora o balitbitan. Recognizable ang balitbitan dahil sa kanyang mga dahon, na pagbago ay pinkish o mamuti-muti, tulad nito. Ganito naman ang prutas niya. Hindi ito nakakain pero madaling magpatubo ng balitbitan gamit ang buto ng prutas nito. Naapatay usa ka example nga PNT nga maayo sa urban o residential areas. Tara! Andito naman tayo ngayon sa Cedar sa Impasugong, Bukidnon. Dito sa area na to ay yung isa sa mga pinakapaborito kong Philippine native trees, ang Bagawak morado o Clerodendron quadriculare. Ang morado ay Spanish sa purple, na saktong-sakto para sa Bagawak morado. Tara, tingnan natin yung dahon niya. Round ang base,
Wavy ang margins with a pointed tip. Tapos, green yung taas niya. At sa ilalim ay purple. Di lang dahon ang may purple part dito sa Bagawak Morado. Ang PNT na to ay isa sa may mga pinakamagandang bulaklak. Sayang wala siyang bulaklak ngayon eh. Pero ito, throwback ng January kung saan namumulaklak ang Bagawak Morado. Ang Balitbitan at Bagawak Morado ay ideal sa urban at residential areas kasi they are hardy trees and they can withstand pollution. Tapos, they are relatively low maintenance. Hindi rin palaging naglalagas ang dahon, hindi agad nababali ang sanga, at mayabong ang canopy kaya okay sila as shade trees. Tapos, bihira din mag-cause ng allergies yung pollen na napoproduce nila. Hindi rin nagmamansya sa balat at damit, tsaka sa kotse, yung mga prutas at bulaklak nitong mga punong ito. At ang mga ugat ng Balitbitan ay Bagawak Morado ay bibihirang makasira ng mga pavements o semento. Ito pa ang ibang mga Philippine native trees na pwede sa urban at residential areas. Maraming salamat ulit sa Philippine Native Trees Enthusiast para sa listahan na ito. Ayun, if you enjoyed this video, please share it and don't grab it without permission. Let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage together. Daghang salamat! Follow for more Philippine wildlife facts and encounters. Ito ang alim, isang Philippine native tree. Maayong adlaw sa tanan. Andito tayo sa isang sapa para maligo. Tapos may napansin akong isang katutubong kahoy. Ang alim, o Melanolepsis multiglandulosa. Tara, let's have a closer look. Isa sa mga features ng alim o alom dito sa Mindanao ay ang kanyang malalaki o orbicular ovate na dahon. Ayan. Nagfo-form din ang mga dahon ng alim ng 3 to 5 na lobes. Itong mga pointy tips na ito. Meron ding stellate hairs o trichomes ang dahon ng alim. Kaya velvety siya sa pakiramdam pag hinawakan. Ganito naman ang itsura ng kanyang prutas. Hindi ito edible sa mga tao. Sa traditional Filipino medicine, ginagamit ang bark, leaves, flowers ng alim para pampapawis upang maibsan ang paninikip ng dibdib. Ang mga subanen naman ng Dumingag Zamboanga del Sur ay ginagamit ang balat ng puno ng alim bilang gamot sa sore throat. Considered na pioneer tree species ang alim dahil isa sila sa mga unang tumutubo sa lugar na na-disturb o na-deforest. Mahalaga ang mga pioneer tree species tulad ng alim sa forest generation kasi, una, nakakatulong sila sa nitrogen fixation ng lupa na mahalaga para maging healthy ang tubo ng mga halaman. Pangalawa, pioneer tree species help stabilize the soil and prevent soil erosion. Third, they provide organic matter tulad ng tuyong dahon na pag na-decompose ay nagiging humus. Importante ito sa overall soil and forest health. Ang mga pioneer tree species din ay nakakatulong sa pag-establish ng mga windbreaks at shelter belts sa isang area. At nagpo-provide sila ng canopy cover at shade sa iba pang mga patubo pa lang na puno at halaman. Next time na may madaanan kayong bakanteng lote, silip-silipin nyo kasi may mga pioneer species dyan malamang, tulad ng alim. Ako si Celine, help support my work by sharing this original video and not grabbing without permission. Swimming muna ako dito sa Sapa. Kita ta sa next video!